Hello guys, nagbabalik at i-explain, i-video ko ang tungkol doon sa ano ko, yung sa sipon ko na hindi tumitigil. And then, nung nagpa-check up ako, nag-follow up check up ako sa Maddox. Nag-follow up check up ako kasi yung sipon ko is hindi tumitigil, pero the positive sign is hindi na siya yung katulad nung dati na unlimited yung sipon. Parang patak-patak na lang. Tapos, hindi na siya 24 hours, kundi minsanan lang na siya lumabas. Pero, para sa akin, hindi pa rin siya okay para sa akin. Kaya, bumalik talaga ako para sakaling meron silang bagong i-recommend sa akin para tuluyang mawala yung aking allergy. And then, ang ginawa ko pala noon, 2 weeks, ito yon yung may nakita nyo parang binobomba-bomba ko sa ilong ko. Ito yon. Ito, bigay lang po ito ng Maddox. Yan. Ayan o. Free sample. Ginagawa ko 2-3 times a day. Kailangan po lagyan ng ganito. Pinapaboiled ko ng konti para warm water lang ginagamit ko. And then 3 times a day ito, 8 hours. Every 8 hours ko ginagawa. And then ito pa yung isang nireseta sa akin 2 times a day. Dalawang pisil sabay singhot dito, tapos dalawa din dito, singutin mo hanggang pumasok sa ilong. And then, nung Friday, nagpa-check up ako. Ang sabi, kasi sinilip ulit yung ilong ko, kasi nga sabi ko, Dok, may pagbabago na po doon sa aking allergy, hindi na siya unlimited, hindi na siya 24 hours magsingan ng sipon, maglabas ng sipon. And then, konti na lang, patak-patak na lang. And then, ayun, sinilip ulit yung doktor. Sinilip ulit na dito yung ilong ko ng camera na napakahaba ng stick. And then, sabi ko, sana hindi masakit. Ang sabi naman doktor, itry niya ang best at I'm happy naman na hindi na siya masakit. Talagang sa first lang yung sinilip talaga na grabe, nagdugo pa yung ilong ko. And then, ang sabi ng doktor, okay na daw yung dito sa bungad ko, hindi na namamaga. Pero yung likod ng ilong ko nung sinilip, medyo namamaga pa daw. So, kailangan kong i-continue yung mga gamot na pinakita ko sa inyo. Continue po siya ng 2 weeks. So, after 2 weeks, hindi ko na daw kailangan bumalik. Kasi, good na daw yun. At saka hindi pwedeng ma-overuse ka sa gamot. So, isa din sa mga pinayo ng doktor sa akin na kasi tinanong ko siya, if ever na gumaling ako after 2 weeks extension ng gamot, pwede ba akong, if ever na mag-trigger yung aking allergy, pwede ko bang bilhin yun ng walang reseta, na hindi na ako magpapacheck up, diretso na lang bili sa Sabi niya, pwede naman kahit walang reseta. So, pero ang sabi ng doktor sa akin, as long as possible, kailangan kong iwasan uminom kasi hindi daw maganda sa katawan yon. At huwag daw ako mag-base sa gamot na kunting gamot agad. So, para maiwasan daw yon is kailangan, kahit sa labas lang ako, mag-mask daw ako. Kahit pumunta lang ako ng palengke, magmamask pa rin ako. So, para hindi lang talaga ako hindi ako ma-allergy at hindi ako makainom ng gamot. And then, ayan, ito yung mask ko. Ayan yung mask ko pala is nilalagay ko ng panyo sa loob. Ayan o. So, ayan, everyday nilalabhan ko to. Tapos may extra pa akong dalawa. So, ang pinapalitan ko lang is yung panyo. Talaga, kahit sa lang ako pumunta, palengke, nakamask talaga ako. Kahit sa jeep, nagmamask ako. So, okay lang. Basta wag lang ako makainom ng gamot. So, yun ang mas priority ko na hindi makainom ng gamot. Kasi, hindi talaga maganda yung araw-araw kang umiinom dahil sa allergy mo. Although, nakita ko pa yung isang reseta. May reseta pa sa akin na 20 mg, pero kung lagi mong iinumin yun, is hindi rin maganda. Yung sabi ng doktor sa akin, sabi niya na
yung tablet na lang daw ang bilhin ko, hindi na yung pang pump at saka yung pang spray sa ilong, wag na daw yun kasi magwa 1 month na ako. So nakailan days pa lang ako simula nung Friday pa lang po ako nagpa-check up. And then sabi ng doktor, yung kung if ever na mag-trigger daw, kailangan daw kahit isang tablet lang meron ako sa bag para if ever na mag-trigger, iinom ako agad. Pero kailangan hanggat maaari, iwasan ko yung mga bagay na nakakapag-trigger ng aking allergy. Which is yung usok ng sigarilyo is number 1 talaga sa akin na yung ilong ko na parang, ewan ko nung parang ang sakit-sakit ng sa ilong and then para kang maa-atching. Tapos itong bahay, itong room ko, lagi ko nang pinupunasan. Ganyan lang ang itsura niyan pero punas na punas ko na ngayon yan. Para akong OFW. Maya-maya punas. Ayan. And then, sa mga may ganitong problema, dapat po, ipa-check up nyo na. Kasi nung nagpa-check up ako, may isang dalagita, siguro mga 11 years old yun. Bahing siya ng bahing, singa siya ng sipon, ng allergy niya. Tapos tinanong ko yung nanay, kasi follow-up check up na rin pala nila yon. And then, parang walang pinagbago. Nagkasabayan ko lang din pala yun. And then, tinanong ko yung nanay kung ilang buwan na yung allergy ng anak niya. Sabi niya, 1 taon na daw. Sabi ko, ay, nabot ng 1 taon. O, kasi nga, yun lang yung, pina-check up nila pag after ng 1 year. Kasi hindi na normal. Hindi na talaga normal. Hindi mo kasi napapansin kapag kung may allergy ka, hindi mo na siya mapapansin na inabot ka na ng taon. Katulad ng sa akin. Hindi ko na siya napansin na naka 6 months na pala ako. So, natakot ako baka may something na sa ilong ko. At sa awa ng Diyos, wala naman doon na mga something. So, yung last check-up ko, ang sinabi nandito is yung namamaga pa yung likod ng ilong ko. Kaya i-continue ko yung powder, yung pinapump, at saka yung ini-spray sa ilong. And then, hindi na ako pinabili nung pang-spray. Uubusin ko na lang daw. At, ayun nga. So, okay. Nung nagpunta ako sa Maddox, yung pinaka na-assign ako is nakalagay doon ANT, expert daw po yon sa ilong. Iwan ko lang kung kasama din ba sila sa ang ANT kasama din ba sa tenga at sa bibig. Pero sa tingin ko kasama na, kaso lang dinala lang ako doon sa expert sa ilong. Ang hawak nila, narinig ko, ang hawak talaga nila is ay allergy rhinitis. So, ayun nga. So, itong room ko is kandado, sarado kandado na yan. Ayan, kita nyo yan. Yung white na yan. Dati wala yan. Ngayon nilagyan ko kasi itong part ng bahay namin is tinatambayan po yan ng mga tambay. Tapos naninigarilyo. So kapag sinasaway mo naman sila is nakikinig naman. Pero kapag tumatagal, pag maya-maya yung saway mo, kasi maya-maya may naninigarilyo, nagagalit na sila. So sila pa yung galit. And then, so kasi meron na rin akong nakasagutan dito. So para iwas na lang. So ako na lang nag-adjust. Tapos ayan. Tinakpan ko yan, pati sa pinakababa. Ayan, binili ko yan para siyang, ano ba tawag doon? Yung plastic lang yan. Ayan. Malapad na plastic. Fiberglass bang tawag doon? Kasi lang malabong klase lang siya na fiberglass. And then, kapag sobra na talaga yung naaamoy ko, na sasaway ko talaga minsan. Kasi, syempre diba, ikaw naman yung iinom ng gamot, hindi rin naman sila ang madadamage yung tiyan. Kasi hindi naman sila umiinom ng allergy. Ako naman ang madadali kung araw-araw kung iinom ng gamot. Kasi dahil lang sa nandyan sila at tumatambay. So, ayan nga. So, naano ako kasi nanibago ako yung room ko, panay akong walis para lang talaga maiwasan ko yung pag-trigger ng allergy ko. So, good naman sa awa ng Diyos ngayon. Ayan no. Konti na lang talaga as in.
So, mm, kaya sa may mga allergy, huwag nyo po talagang pabayaan. Huwag nyo paabutin ng taon kasi hindi natin alam kung ano kasing meron sa loob. So, doktor lang po ang nakakaalam kung paano iyan mawala. Katulad ng sa akin, parang patak-patak na lang siya at minsan-minsan na lang siya lumalabas. Kaso, sabi ng doktor, hindi ko na kailangan bumalik. Kasi magwa 1 month na akong iinom ng gamot at doon nagpapump. Basta iwasan ko lang yung mga bagay na nakakapag-trigger ng aking allergy. So, unahin po talaga natin yung health natin at huwag kalimutang magpa-check up. At kung hindi madala sa medication, magpa-check up na po kayo. Kasi ako first medication din ako, ginaya ko kung paano ako niresetahan noon. So hindi siya naging epektibo. So ngayon, isa din pala sa nakakapag-trigger sa isang allergy is yung ipis. Kasi kaya nga ako nagka-allergy kasi nung dumating kami dito, galing sa probinsya, 4.5 months itong bahay na kulob. So, nung pagpasok namin, amoy ipis, amoy kain ng ipis. So, doon siya nagsimula hanggang sa dinedma ko lang kasi alam ko may allergy ako. And then, yun pala, hindi na siya nag-stop. Inabot na siya ng 6 months. So, maging aware din tayo kahit although na may allergy tayo, huwag na nating kasanayan na normal lang yun kasi nga may allergy ka. Pero hindi. Kasi hindi na normal na lalabasan ka ng sipon, inabot ka ng 6 months, and then yung dalagita na naabutan ko din nag-follow up, check up, 1 year na pala sa kanya. So, hindi rin kasi niya sinusunod yung description ng gamot. So, matigas din kasi tigas ng ulo kasi dalagita pa. And then, hindi ginagawa yung pang-pump ng ganun. So, ayan, think first sa health natin at maging aware tayo kung sa mga allergy at huwag nating kasanayan na ay familiarize yung allergy natin kasi hindi maganda na pabayaan natin baka lumala. Ayan lang po, maraming salamat.